Good morning mga palangga. Medyo tinanghali ng gising. Kulang pa rin ang tulog ko. Nakatulog ako launa na yata, pasado. Grabe. Good morning mga palangga. Sir Paul, lalo ko. Ang saya ko guys. Hindi talaga ako makakapigil po. Sa bahay lang minsan, lutong bahay vibes, halo-halo recipe, pampasaya ng lives. Pag may oras sa kusina, apoy ay naglalight. Tikim-tikim muna, sarap ng bawat bite. Ayan na ang tawag, dorang layas. Good morning sa inyo. Milo tayo. Magmamilo ako. Morning, Moy. Nanghingi na ng pagkain yan. O, bibigyan ka ni Mama. Opo. Bibigyan ka ni Mama ng pagkain. Opo. Saglit lang na. Aking bulaklak. Morning mga flowers. Diba? Mabilis lang tong dumami mga palangga. Lilipat ko to sa bahay kasi lalagay ko siya sa kahoy. Morning, Rob. Kain na ikaw, nak. Kain na. Kakain na. Sus, happy na yan. Happy na yan. Happy na. Malikot. Happy na. Kain na ikaw. Ay, salamat. Tumubo yung tubig doon. Ay, tumubo. Dumami. Dumami yung tubig doon, mga palangga. Sa sapa. Kasi nung mga nakaraang araw yan ay halos maiga na. Kawawa naman ang mga ulang. At saka ang fish. Umulan kasi ng ilang araw eh. Yan o. May mga ulang yan dyan. Pag naulan eh, dami tubig yan dyan. Ay, si Thor, dala ni asawa galing Denmark. Papalitan na yung bubong kasi napalitan na yung doon sa 2 kwarto. So, ating mga bulaklak. Diba? Tataba. Sir Paul, gusto mo ng ganito? Punta ka ng Romblon. Bigyan kita. Yan, magdidilig ako ng halaman mamaya at kami pupunta ng dentist. Opo. Haglit lang, nak. Kunan ko siya ng biskuit. Nakain ng biskuit yan eh. May paparinig ako sa inyo mga palangga. Yun. O diba, lakas maghilik ng aking bully. Malakas maghilik si Blue. Ay, ang aming bully. Oh. Morning, Papa. Ito, nag-iikot-ikot na ito si Coco. Ang inampon ko yan guys, napakaliit niyan, bulatihin. Tapos inano ko ng vitamins, pinapurga ko. Yun, tumaba siya. Tapos pinakapon ko siya. Kaya siya ay tumaba. Maya,
Momoy. Say hello to them, anak. Hello. Oh, linisan na naman ni mama mamaya yung kulungan mo, no? Opo. Gusto ng tubig? Opo. Gusto ng tubig ng baby Momoy. Say hello to them. Hello po. Kain na po ako. Opo. Kakain na po ako. O, diba? Pinakawalan sa bukid, bumalik. At walang biskwit daw sa bukid. Pagkatapos ng mahigit 1 buwan, bumalik. At wala daw pagkain sa bukid. Wala daw biskwit sa bukid. Kaya bumalik siya. So wala tayong magagawa kasi responsibilidad na din namin. Ayan, napakalaki ng kulungan na pinagawa namin. 2 doble doon sa kulungan niya dati. Kasi may nangangain ng unggoy dito. So, may, mamam tubig. Mamam tubig. Oh, dali. Mamam tubig, ang baby. So, inano namin na pakawalan siya doon sa pinakatinuhog kung sa ibig sabihin sa Romblumano tinuhog, yung pinakagitna ng bukid, yung pinakatarik na tarik. Pagkatapos lagpas 1 buwan, nahanap niya yung aming isang trabahador, yung nakikita niyo si Manong Teddy. Doon siya pumunta, hindi siya pumunta doon sa 2 trabahador namin na nagdala sa kanya sa bukid. So matalino talaga ang mga monkeys. So after nun, kasi parang nanghahassle siya doon, sabi ni Manong Teddy, andito, ganyan-ganyan. Pinahuli ko. Kasi andun nila siya sa puno ng mangga nila Manong Teddy, pinabalik ko dito. Tapos sabi ko kay Christian, wala tayong magagawa. Responsibilidad mo na yan. Responsibilidad na natin kasi buhat lang siya ay ating inampon. Sabi kong ganun, panindigan na natin yan kasi binigay yan sa amin malaki na rin yung unang umampon patay na. So inano namin yan nung maliit pa yan, nakatira yan sa puno ng kawayan dun sa may simbahan. Pag nagmimisa si Uncle Gilbert, si Uncle Father, shout out kung excuse me, mapadaan to sa wall ni Uncle Gilbert kung naalala mo. Yung unggoy dati na pag nagmimisa ka nangungulit doon sa may simbahan sa loob. Siya yun. So may kumuha, may dumakip, tapos inalagaan, ganyan-ganyan. Tapos nung malaki na siya, parang nagsawa na ba yung yung nag-alaga. Binigay din sa amin. Kasi busy-busy din yung sinuno. Tapos parang nangangagat siya dati. Kasi ayaw niya yan na, syempre ang mga monkey ayaw nila yung iniistorbo sila, yung parang, yung hinahassle sila, yung binubuli sila, ganun, ayaw nila ng ganun. So nang andito na siya sa amin, ganyan na siya. Dati yan, nasa kulungan na, yung doon sa kulungan ng manok namin na malaki, doon siya nakalagay. Tapos sa labas ng kasi ito, open pa to dating resort So, may mga bata na binibigyan ng pagkain, tapos minsan binabato. Alam mo yung may mga bata na mga makukulit ganun, hindi mo talaga maiwasan. Tapos tawag dito, pagpunta ko dito sa resort, kasi open pa to dati. Wala pa tong halos bahay-bahay, kundi yung kubo-kubo lang ni Papa doon, tsaka yung CR. Pero yung kubo-kubo na yun wala na. Ang nangyari, tawag dito, yung may mga stick na ginaganon mo, sinasakit siya. So, nang inano namin, pinabakuran ko talaga to ng kawayan dati. Kawayan pa lang yan dati, bako dyan, wala pa yung VIP room na yun, wala pa. Tsaka wala pa yung bahay niya na yan. Pinabakuran ko, yun, naging naging behave siya. Pero 'di ba, nag-decide nga kami 3 years ago na dalhin siya sa bukid. Bumalik pa rin siya after 1.5 month. Nahanap niya talaga si Manong Teddy. So, sabi ko kay Christian, responsibilidad mo yan. Kunin na natin. At yun, nag-decide siya na maggawa ng ganyang kalaking bahay para sa kanya. So, tahimik na siya dyan. Pagdating niya dito, ang payat-payat niya. Tapos, ang kinakain niyang saging sa loob ng isang araw, 10 piraso, binibilang ko talaga mga palangga. Kasi siguro, sabi ko, siguro wala na talagang pagkain sa bukid.
Yung wala nang siyang makakain doon. Kasi na-miss niya yung saging eh, biro mo. Ilang buwan yun na ganun siya, sobrang gutom niya. So, nung bumalik na yung katawan niya, naging mataba na siya ulit na ganun yun. Kung ano na lang naman ang kinakain niya, biskuit, tinapay, kanin, saging. Minsan binibigyan namin ng mansanas, ganun. Tapos nag-ano din siya ng gatas. Hilig din niya ng gatas. So andyan siya, pinapabayaan lang namin siya dyan na andyan siya kasi feel at home siya dyan, sarili niyang bahay yan. Tapos minsan may manok dyan na pumapasok, yun ang kalaro niya. Hindi niya sinasaktan ng manok. Mabait siya na unggoy, kung tutuusin talaga. Kaya sabi ko kay Christian, dito na lang sa atin yan. So ayun mga palangga, ako muna ay magmamaylo. Mamaya na lang ulit ang update. Good morning sa ating lahat. Good morning, good morning. Kung saan man nakaabot itong video na ito, please comment below naman kayo mga palangga, like and share and subscribe my channel. So mamaya na lang ulit. Nagdidilig na tayo mga palangga kay kahit alam niyo yung malamig. Ramdam nyo kahit malamig ang panahon. Nagdadry ang lupa. So, nagdidilig tayo. Hello, Rab-Rab! Uy! Linisan ka ni Mama. Liligo ka. Liligo. Liligo ka mga palangga. Tingnan nyo. Kakaibang rabbit na to eh. Naliligo to. Tingnan nyo. Alay kay linisan natin ang iyong kulungan. Liligo yan. Liligo. Oh, 'di ba? Gustong-gusto niya yung maligo o gustong-gusto maligo o tingnan niyo. Ay, sarap. Tuwa ko sa rabbit na to, kakaiba. Hindi ko makain ng kangkong. Hindi ko makain ng carrots. 'Di ba 'yun ang mga paborito ng rabbit? Kinakain niya feeds, gusto niya feeds at saka ano, tawag dito. Ang kinakain din niya yung dahon na maliliit. Yung kinakain ng kambing ba? Yung ganyan, no? Lumalaki ang puno na yan. Dami ko niyan dito, inalagaan ko kasi pagkain niya. Ano, sarap? Sarap ligo, be? Kakaiba tong rabbit na to eh, haliligo. Yun. Ginaganyan ko lang yung kulungan niya para malinis. So, liligo na si Rab-Rab. Liligo si Rab-Rab. Gustong gusto. Ay, shoes. Gustong gusto naman. Ginagawa mong makulit ka. Ginagawa. Palitan nga ni Mama yung tubig. Huwag kang, huwag kang magulo. Oh, pilig-pilig na, tapos na maligo. Okay. Pilig-pilig na. So, malinis na siya. Malinis na. Oh, pilig-pilig na. Ilalagay na ni Mama yung ang iyong pagkain. Ito ng pagkain mo. Okay na. Oy. Dilig na tayo mga palangga. Okay, kakain na kami soon. Ngayon ko lang matitikman ang aking nilechon. Kagabi hindi ako pinakain ng aking asawa sa sobrang sarap. Inubos nila isang buong lechon. Hindi ako nakatikim. Yun. So, diligan natin ang ating mga bulaklak. O, diba? Alaga lang sa dilig mga palangga. Mga manok ko dito kakaiba. Ayan, no? Silang dumadali niyan. Mga pasaway na manok. Di ba sabi nila lason yan? Kinakain na manok. Alas yan, Pacquiao, at ako'y nagdidilig.
So, tayo ay didilig mga palangga. Kay Son kakain na. Gutom na rin ako. Mag-alas 9 na. So, dami nang ginagawa. Editing, cleaning. I-edit ang video. Magbibideo. Minsan nakakalimutan ng kumain. So, Han, kanyo ano dahos oh. Pasaway itong asawa ko, nakatingin lang. Pasaway ka talaga, paluin na kita eh. Hi Blue, good morning. What are you doing there? Na-check mo na yung kanin, no? Paki-check nga. Paki-check nga no yung kanin, baka sunog na yan. Ah, okay. Ah, okay na yan. Ano, takot na takot sa tubig, Blue. Nagtago. Nagtago yung bully. Malamig, mama, malamig. Yan mga palangga ang aming puno. Napakaganda nito. Bala ko nga nito dati. Ilagyan ko ng ano. Gagawan ko ba ng tree house. Hindi rin natutuloy-tuloy. Ay, sabi ng asawa ko, benta na lang daw namin kasi nai-stack na ako dito mga palangga. Nag-aalala din siya sa akin pag ako lang dito mag-isa. Kasi ayaw na din namin kumuha ng kasama nga. Dahil kung utos ka ng utos tapos tamad, parang hindi bagay sa sinasahod mong 10,000 a month tapos libre lahat. Kung mag-uutos ka na mag-uutos. Ayaw ko kasi yung utos ng utos. Gusto ko yung kusa lang ba. Yung kusang gagawa na walang utos. Yung kasi yung huling nakuha namin, shout out kay Nuno Darwin, yun ano talaga yung batang yun, masipag. Kaya lang bumalik kasi siya sa amo niya talaga kasi ni-request talaga siya dahil yun ang pinagkakatiwalaan ng pera. Naiiwan ko dito yun, pagbalik ko walang problema. Yung iba pagbalik mo, nako, kung hindi marumi yung bahay mo, napabayaan na yung alaga mo, relate kayo sa ganun. Yung mga bulaklak mo, napabayaan na. Kaya mas maganda kung ganun, iwag ka nang kumuha ng kasama. Yung alam mo yung tamad, gusto mag-sinelpon na lang. Relate ba kayo dyan? Gusto mag-sinelpon, pag inutusan mo na kasi mangot, talo pa yung amo, ikaw nagsasahod. Parang ikaw yung amo, ikaw nagsasahod, ikaw pang gagawa ng trabaho, hindi wow. Nangatulong din ako dati, Diyos ko. Lahat ng hirap naranasan ko, naglulugit ako, nagkukopra, alam niyo yun. Kasi ranas ko yan lahat. Naglalala ng banig. Yan, nakikita nyo yan sa mga ugat sa mga kamay ko. Yan ay ebidensya. Naging labandera, naging katulong. Lahat na ng trabaho, napasok ko na. Pinasok ko lahat. Lahat ng mga trabahong pang mahihirap. Kasi mahirap tayo, wala tayong magawa eh. Kailangan mo mabuhay, di ba? Naranasan kong kumain isang beses lang isang araw. So, sa awa ng Panginoon, pag ang tao talaga ay marunong din sa buhay, diskarte, eh, pinagpapala ka talaga. Diba? Tsaka kung hindi ka rin nakakalimot tumulong sa kapwa, kahit na mahirap ka, tumutulong ka sa kapwa. Mga simpleng bagay lang. Diba? Yung minsan eh, kakainin mo na lang ibibigay mo pa. Ganun talaga yun. Kasama yun sa buhay. Ang wag maging madamot sa kapwa. Mabalik tayo dun sa dating kasama ko. Ay nako. Isa lang talaga ang naging kasama ko dito na wala akong reklamo. Kasi ayaw ko nang utos, ako nang utos. Mga palangga. Yung mag-uutos ka eh, ikaw nagpapasahod ng 10,000 a month. Libre lahat. Pagkatapos eh, parang galit pa sa'yo na kasi mangot pag gusto na lang ayaw magpa-istorbo pag naka-cellphone. Kasi free wifi dito eh. So, mas matapang pa sa amo. Kaya ang ginawa ko, mas maganda yung sarado ko na lang itong resort. Kasi umalis na nga si Nuno, yung pinagkakatiwalaan ko. Sarado na lang ang resort and then doon na lang ako sa bahay. Kaya nagre-renovate kami ngayon.
sinisafety na namin, tapos ilalak namin. May CCTV naman na naiiwan dito. So, walang problema. Pupunta lang ako dito araw-araw i-check. Tapos may CCTV naman. So, huli ka o kalabaw. Kasi sa dami ng gamit ng asawa ko eh, di ba? Hindi mo masabi yung panahon ngayon. Marami nga siyang tools na mga nawawala. Kaya hindi mo sa panahon ngayon marami ka na talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan. So that's it mga palangga. Kakain na kami. Ayan oh. Oh, di ba? Ang ganda na oh. Kita niyo to? Ganda ng kulay ng bulaklak. Oh, ang muy-muy oh. Yung isip niya, nakaligo na ako mama, nakaligo na ako, lamig-lamig. Ilalamig, dami balahibo. Charot. So, ayan mga palangga oh. Nakikita nyo na mga bulaklak. Sana soon. Ano na yan? Ayan oh, bago na yung bubong. Pinalitan yan lahat kabuuan. 2 kwarto yan mga palangga. Ayan oh. Yeah. No, pakipatayabi no, tobe no. Thank you. 2 kwarto ito mga palangga. Sarado ba? Ah, sarado. One day papakita ko yan sa inyo. Sarado kasi ang susi andun sa kabila. Inagugutom na ako. Kakain muna kami. Diba? Malapad itong mga palangga. 675 square meter. So, still for sale kung sino ang interesado sa Apunan Baby Resort. PM lang sa aking messenger. Direct messenger Dorang Laya, sasagutin ko kayo kagad. Seryoso. Seryoso sila. Put into the fire. In Denmark where it's melamik. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? For this one, I tell you, there is power. Seryoso kayo dyan, manong. Ito ang, diba? At least, nakatikim pa rin tayo. Inubos nila yung lechon. Sinalang lang. Tapos pagtingin ko, wala, isa na lang iwan. Hindi ako pinatikim kagabi. Pasaway to. Tuwing, 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 tuwing. Pasaway yung asawa ko. So, kakain na muna kami mga palangga. That's it for now in Kinabuhi. Pabayan kasi kami. So, update na lang mamaya. Kain na tayo. Luto na ang rice. Kain na kami mga palangga. Update na lang mamaya. Bisi-bisihan kasi. Punta kami ng dentist today. Oh, ang sip-sip talaga, ang sip-sip. Oh, Tito Papa pahingi daw. Sus, gapakahuya ka. Ay, hoy, tama na. Are bu. Ikaw talaga. Ito mga palangga ang aking breakfast. Masarap daw. Sarap daw, sabi ni Manong Kaloy. We here na lang, ha? So, yan, kakain na kami. Tikman ko din yung lechon ko kahapon, niya ako nakatilaw ina. Hindi ako nakatikim kahapon. So, eat muna kami kay Pabayan. Kain kami mga palangga. Sarap na sarap yung asawa ko sa aking lechong manok. Nilechon ko to sa oven niya. So, try natin. Bango talaga. Masarap po. Just sinipti na niya sa oven. Kasi yung isang piraso kahapon kinain na nila ng workers. So, ulam daw niya yung kalahati mamayang gabi. Manong, dari ka? Ano tayo? Nakasirog din si Blue ah. Manong, wag mong pakainin ng cake. Bawal yun sa kanya. Eh sa bagay wala naman chocolate na kasama yun eh. Kaya lang eh, baka malaksan.
Ang sama pa ng tingin ni Blue eh. Pasaway. The best talaga akin yun. Parang alam niyo yung kumain kayo sa Max, ganun. Crunchy yung balat. Tapos ano, malinamnam yung loob ng manok. Yan mga palangga. Yung loob ng manok ay malambot. Tapos may crunchy. Tapos ano, malinamnam. Yung wala talaga siyang lansa. Kasi kinukomplete ko siya sa herb. Hop. Kamo isa. Walang imik. Pag walang imik yan, sarap na sarap yan. Ito yung mga palangga. Pasmaya ng kabataan. Sobrang daming trabaho ko dati. Katulong, all around maid. Naranasan ko yun. Pero wala akong reklamo sa buhay. Pag ako naalis, yung amo ko naiyak. Ganun. Kaya sana lahat ng kasambahay ganun kasipag. Shout out sa lahat ng kasambahay dyan. Kasi may mga kasambahay talaga na masisipag, alam nila ginagawa nila. Pero may mga kasambahay na talo pa nila ang amo, tamad sila pag wala ang amo. Kahit andyan yung amo pag inutusan na kasi mangot pa. Di wow, iba ng panahon ngayon, no? Tayo ng araw, mga ugali natin, mga kauna-unahang mga kasambahay. Nahiya tayo sa amo natin na upo-upo lang, gano'n. Di ba? Namiss ko tuloy si Nono Darwin. Sipag yung batang yun. Wala kang masabi dun. Kaya lang ano, nag-decide siya na pumunta ng Bulacan kasi shoutout sa mga tiga Bulacan. Ay guys, follow nyo palang aking Papa Jeffrey. Ang kanyang YouTube channel ay Lakaw Bisag Asa TV. Subscribe naman kayo mga palangga. Mabait yan. Kung kayo ay vlogger din, siya ay nagpapalubak. Promise. Nagsusubscribe back din yan. Wow! Ano yan? Talagang nabibigyan ng time. Parang ako. Okay, let's go. So, shout out sa aking mga followers dyan, mga new subscribers, at saka sa mga subscriber ko na dati pa. Keep it lang tayo mga palangga. Malay nyo one day, pag sumikat ako pag pinasikat niya ako, okay, makatulong sa kapwa, babalikan ko rin kayo. Kung sino mga naghihirap dyan sa ating mga followers. Kasi syempre sa hirap ng buhay ngayon, talagang ramdam naman natin yun. Tsaka ako sanay na sanay din ako sa hirap mga palangga. Mga tulong, naranasan magkopra, alam niyo sa bukid, tapos tarik na tarik, nagkakahulog-hulog, tapos may bangkat ka pa sa likod, alam niyo yung lalagyan ng nyog, ganon, naranasan ko yon dito sa Romblon. Naranasan ko din manguma, lahat yan. Naging maid ako ng batang-bata pa. Nangatulong ako, batang-bata pa ako. Kasi para makapunta ako ng Manila. 14 years old pa lang ako. Ay, hindi. 12 years old pala. Nangatulong na ako dito sa Romblon. Iyak yung amo ko nun pag ako naalis kasi sa sobrang sipag ko. Pag sanay ka kasi sa kahirapan tsaka sa trabaho, talagang hindi mo na kailangan pautos. Siyempre, sa una, tuturuan ka kung anong gagawin mo. Pero pag naturo na sa'yo, siyempre, kailangan pa ba i-memorize yan? Di alam mo nang kailangan mong gawin, di ba?
Yeah, shout out sa mga katulong dyan na nagpipiling amo. Tinalo pang amo. Ang tamaan, wag magalit. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Kasi ranas ko din yan. Ang maging kasambahay. I'm proud to be kasambahay before. Diba? Kaya alam ko yung mga trabaho na yung multitasking, alam ko yung ganun. And then may isa pa pala akong naging kasama dito sa bahay. Sobrang sipag din yun. Alam niyo yung pag nakakita ka ng ginagawa mo, wala kang reklamo, iwan mo yun. May alis na kayo te, punta na kayo ng ganyan-ganyan, alis na kayo ni kuya. Pagdating mo yan, sobrang linis ng bahay, pati kasulok-sulukan, yun ganun. Dapat, diba? Kaya namimiss ko yun eh. Namimiss ko din yung batang yun, si Lorna, pinsan ko. Shout out kay Lorna. Nasa Dubai na siya ngayon. Shout out sa mga tiga Dubai, mga OFW dyan. Shout out sa atin mga palangga. Shout out sa inyong lahat dyan. So tapusin ko muna itong mga palangga. Nabibili na ako magkwento kasi punta pa kami ng bayan. Pa-check ngayon, meron kami ngayong update. Meron kami ngayong sa dentist. Papa-ayos kayong ngipin ka. Thank you for watching. God bless you all. Please follow, like, and share, and subscribe my channel, Dorang Layas. Follow nyo ako mga palanggaan. Subscribe. Please comment. Marami akong viewers pero napakakunti ng nagko-comment at saka nagla-like at saka nag-share. Please naman palangga. Gawin nyo naman para din sa pagtulong sa mga senior citizen dito na tiga Romblon. Kasi yun po talaga ang plano ko. Malalaman nyo naman yun pag may kailangan ko pa kasing marami pa kasi akong habulin. Hindi pa dumadating ng 1,000 ang aking mga followers, so paano ako ma-monetize ni YouTube? Tulungan nyo naman ako mapalangga. Siya nga pala, shoutoutan maraming salamat sa mga subscriber ko sa aking Facebook account, Dorang Layas. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Sana po, ganun din po ang gawin nyo sa aking YouTube channel. Para po ako ay ma-monetize na ni YouTube and then makasahod na tayo. Kasi may mga patalastas na po ako. Ang dami-dami ko pong viewers. Kulang lang po ako sa subscribers. Tsaka comment below, share, and like. Yun pong aking kailangan para makahilp po tayo sa mga mahihirap na senior citizen dito sa Romblon. So that's it for now. God bless you all. Bye-bye. Thank you for watching mga palangga. Sa bahay lang minsan, lutong bahay vibes.